Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Ro Abella. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I hope itong mga devotions natin ay makatulong sa iyong paglagong espiritual. Now, yung tatalakayin po natin ay patungkol pa rin po sa Teach Us to Number Our Days. At ito po ay may kinalaman sa resurrection. So pag-usapan po natin yan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15:58. Ito po ay conclusion ng topic ni Apostol Pablo patungkol sa resurrection. Kung makikita niyo po dito sa 1 Corinthians chapter 15, puro patungkol po ito sa resurrection o yung pagkabuhay nating maguli. Ibig sabihin, pag namatay tayo, mabubuhay tayong maguli sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muli ding nabuhay. Si Jesus yung pattern natin. So, sabi po rito, sa buong 1 Corinthians chapter 15, merong resurrection, merong pagkabuhay maguli. Kaya yung buhay natin dito, makabuluhan. Kasi kung isipin niyo po, kung walang next life, lahat ng ginagawa natin sa mundo na to, walang kabuluhan yan. Parang nagsumikap ka, nagtrabaho ka, pero lahat ng pinagpaguran mo, mawawalan ng kabuluhan kasi hindi ka rin naman pala mabubuhay. No? Pag namatay ka, that's it. So yung resurrection, nagbibigay siya ng kahulugan sa ating buhay. Kaya po rito sa verse 58, sabi po rito, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord." Mas lalo pa nating paglingkuran ng Panginoon. Bakit? Kasi may resurrection. "Because you know that your labor in the Lord is not in vain." Hindi mawawalang kwenta lahat ng iyong gagawin dito sa mundo. Sa Tagalog po, kaya nga, conclusion po ito ng buong 1 Corinthians 15. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag kayong matinag. Huwag kayong manlumo. Makabuluhan ang buhay natin. Lahat ng gagawin mo paglilingkod sa Panginoon, may kwenta yan, may kabuluhan yan. Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the resurrection is foundational to our faith. Ang muli pong pagkabuhay ay isa po ito sa matibay nating pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya po sinasabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 15 na kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay maguli, nangangahulugan na tayo ay hindi rin mabubuhay. At kung walang resurrection, tayo ng mga Kristiyano ang pinakakawawa sa lahat. Lalo na si Apostol Pablo kasi naglingkod siya sa Panginoon na wala rin palang kabuluhan, wala rin palang resurrection, wala rin palang muling pagkabuhay. Sabi niya, walang kwenta ang ating pananampalataya, walang kwenta yung lahat ng ating ginagawa kung walang resurrection. Pangalawa po, the resurrection inspires us to give ourselves fully to the work of the Lord. Yung resurrection po, ito bibigyan ng inspirasyon sa atin na buong buo ibigay natin yung ating mga sarili sa gawain ng Panginoon. So sabi po rito, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Now, ano po ba yung work of the Lord? Bakit kailangan buong buo ibibigay natin yung ating sarili sa ginagawa ng Diyos, sa gawain ng Panginoon? Ano ba yung gawain ng Panginoon? Now, ito po yung dapat matanggal sa ating isipan, no? Mabura sa kaisipan natin na yung gawain ng Panginoon pang Sunday lang, pang worship service lang. Kaya may term tayo na worship service na parang pag 8 to 10 ng umaga ng Sunday, yun yung worship service natin. Maling-mali po yun. Ang worship service natin, buong buhay na ginagawa natin, yan ang worship service natin, yan ang paglilingkod natin sa Panginoon. At hindi lamang po pag Sunday. Paano na yung Monday to Friday? Lahat po yan paglilingkod sa Panginoon. Now, dito po sa lugar na ito, mayroon akong kaibigan. Ang trabaho niya po, ang business niya, tagalinis ng mga condominiums. Yun po yung trabaho niya. Tinanong ko siya, sabi ko, long time ago na to, no? Sabi ko sa kanya, nasaan si Kristo sa trabaho mo na yan, sa negosyo mo na yan? Iniisip niya parang nasaan si Kristo, ang iniisip niya lang na paglilingkod sa Panginoon pag Sunday lang, pag nagkikita lang kami sa church. Sabi ko, isipin mong mabuti, majority of your life you're spending your time in that business.
Tapos pag Sunday lang, yun lang yung tinatawag mong worship service. Yun lang yung paglilingkod mo. Paano na to? Nasaan si Kristo? By the way, favorite kong question yan eh. Nasaan si Kristo sa iyong departamento kung ikaw ay police? Nasaan si Kristo sa architecture, sa engineering, sa art, sa music? Dapat makita natin, kasi yun yung majority ng ginagawa natin eh. Kung ano yung trabaho natin, dun yung majority ng time natin. Pag wala, hindi mo makita si Kristo dyan. Ibig sabihin, ang mindset mo, si Kristo, nandun lang pag Sunday. Pag worship service lang. Kailangan nating makita na ang gawain ng Panginoon kasama yung trabaho mo. Isipin po natin mabuti, magkaroon tayo ng malinaw na perspective, na ito ay mundong nilikha ng Diyos. This is God's world. Kaya po, kahit anong trabaho mo dyan, kapag yung trabaho mo ay nagdudulot ng pagpapaganda sa mundo ng Diyos na nilikha ng Diyos, yan ay paglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay janitor, tagalinis ka ng mga building dyan, ikaw ay landscape engineer. By the way, itong lugar na to dati, barren yan. Tubig dati yan, tinambakan ng lupa and then pinaganda na ganito. Lahat ng mga nag-contribute doon, architect, engineer, lahat ng mga naglilinis dyan, lahat ng mga pulis dyan, may gampanin sa Panginoon. Lalo na kung Kristiyano ka. Kung Kristiyano kang pulis, ang gampanin mo, panatilihin ang kapayapaan sa lugar na ito. Kaya pag pinapanatili mo yung kapayapaan sa mundo na nilikha ng Diyos, that's your service for the Lord. Kaya pag ikaw corrupt na politician, corrupt na police, corrupt na general, ibig sabihin pinapapangit mo yung mundo na nilikha ng Diyos at pananagutan mo yan sa Diyos. Pero kung ikaw ay mabuting general, mabuting police, mabuting doktor, mabuting judge, mabuting lawyer, mabuting teacher, pinapaganda mo yung mundong nilikha ng Diyos, and that's your service for the Lord. Kaya sa architecture, sa engineering, lahat ng magandang ginagawa mo na contribution mo sa mundo, dapat ginagawa mo in the name of the Lord Jesus Christ because that's your service for the Lord. Lahat ng transformation, lahat ng nagpapaganda sa nilikha ng Diyos, parte ng paglilingkod mo sa Kanya. Kaya pag sinabi ng talata na ito na always give yourselves fully to the work of the Lord, buong buo, ibinibigay mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon, hindi yan pang Sunday lang, kundi from Monday to Saturday hanggang Sunday. Kahit pa ikaw ay kasambahay sa amo mo, pag ginagawa mo yun in the name of the Lord Jesus Christ at pinapaganda mo yung domain mo, yung nililinis mo yung bahay ng maayos, nagluluto ka ng maayos, janitor ka, utility man ka sa isang company, pag ginagawa mo ng maayos yun, in the name of the Lord Jesus Christ, that's your service for the Lord. That's part of giving yourself fully to the work of the Lord. Because you're serving God to make this world a better place. So, always give yourselves fully to the work of the Lord. Hindi po yan special work na pang missionary lang, pang pastor lang, pang preaching lang. Ito po ay lahat ng ginagawa natin. Imagine kung yung mga kapulisan natin hindi ginagampanan yung trabaho nila. Pati yung mga Christian corrupt na rin. Yung mundo na ginagalawan natin mapupuno ng mga kriminal na pinapapangit yung mundo. But if they're doing their duties in the name of the Lord Jesus Christ, that's their service for the Lord and they're making the world a better place. So the resurrection inspires us to give ourselves fully to the work of the Lord. Kung ikaw ay police, doctor, lawyer, nurse, ginagampanan mo yun. Lahat ng labor mo sa Panginoon, sa araw ng Lunes, Martes, every time na may duty ka, counted yan and it will be rewarded in the next life. Lahat ng ginagawa mo, pagmamalasakit mo sa pasyente mo, it will be rewarded in the next life. Politician ka, nag-govern ka ng tama, it will be rewarded in the next life. Bakit? Kasi merong resurrection. So pangatlo po, the resurrection is the reason our service is not in vain. Ang resurrection po, ang muling pagkabuhay po ang kadahilanan kung bakit ang lahat ng ating paglilingkod sa Diyos dito sa mundo na nilikha ng Diyos. This is God's world. And if we're doing our duties in this world, in God's world, all our works will be rewarded. None will be in vain. The resurrection is the reason our service is not in vain. Kaya po sabi rito, because you know that your labor in the Lord, ang iyong pagpapagal, ay hindi mawawalang bisa. Hindi po mawawalan ng kabuluhan. So ang role ko is to teach the Word of God, to preach the gospel,
Hindi mawawala ng kabuluhan yan. Kung ang role mo sa kaharian ng Panginoon ay panatilihing malinis, let's say parte ka ng nangongolekta ng basura, ginagawa mo yan faithfully in the name of the Lord, you will not be forgotten. Now, tatlong applications po. Number 1, stand firm and let nothing move you. Ikaw ba ay nasa ahensya ng gobyerno na lahat ng mga katabi mo, lahat ng mga nakaupo doon na kasama mo, karamihan doon corrupt? Stand firm and let nothing move you. Huwag mong hayaan na mayanig ka nila. Magpatuloy ka sa Panginoon. Manatili kang faithful sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa BIR, lahat sila corrupt doon, Kristiyano ka, manatili kang nakatayo. Let nothing move you. Manatili kang tapat sa Panginoon. Kasi tinitingnan ka ng Diyos at lahat ng iyong ginagawa, they will never be forgotten. Stand firm and let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Lahat ng ginagawa mo, from Sunday to Saturday, lahat ng ginagawa mo, lahat ng yun, kasparte yun, you're giving all for the glory of God. So always give yourself, yung buong-buo nating panahon, buong-buo nating oras, buong-buo nating lakas, binibigay natin sa gawain ng Panginoon. So wag po tayong manghinayang, wag po tayong manlumo, wag po tayong mawala ng gana. Lagi po dapat tayong ganado sa paglilingkod sa Panginoon. Pagpasok sa opisina. Why? Because we're giving ourselves fully to the work of the Lord. The work of the Lord includes all things in this world. Remember, this is God's world. Lahat ng ginagawa natin dyan, parte sa gawain ng Panginoon. So, pangatlo po, be generous, knowing that each act of kindness will never be forgotten. Maging generous po tayo. No? Generous sa ating panahon, generous sa ating kaperahan, generous sa ating paglilingkod. Bakit po? Lahat po ng ginagawa nating kabutihan, hindi po yan makakalimutan ng Diyos. Lalo-lalo na kung ginagawa nating kabutihan ay sa kapwa natin mananampalataya. Tandaan po natin yung sinasabi dito sa Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust. Yung Diyos, makatarungan siya. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Lahat po ng ginagawa nating mabuti, hindi po makakalimutan at hindi kakalimutan ng Diyos. Lahat ng pag-ibig natin na pinakita lalo na sa ating kapwa mananampalataya, those things will never be forgotten. Sabi po rito, He will not forget. Mga kapatid, when we resurrect, pag nabuhay tayong mag-uli, nakaharap natin ang ating Panginoon. Ultimo yung pagbibigay natin ng tubig sa isang taong nauhaw, hindi yun kakalimutan ng Diyos. Hindi kakalimutan ng ating Panginoon. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. So be generous that knowing that each act of kindness will never be forgotten. Now, pakatandaan po natin mga kapatid, I hope nagkaroon tayo ng perspective dito na mas malalim, no? Na yung Panginoon, hindi natin trinatrato na para bang pulube. Minsan kasi alam niyo yung pulube, pag nagbigay ka, kadalasan yung parang karampot lang. You have a lot of wealth, pero minsan barya-barya lang binibigay mo sa Panginoon. Alam niyo po ba, meron tayong 8,760 hours per year. 8,760 hours. Na kung ang worship service natin sa Panginoon 2 hours a week lang, that's only 104 hours. Ganun lang kakonti yung binibigay natin. Parang pulubi si Lord. Kung pera yun, 8,760 yung pera mo, ang binigay mo lang sa Panginoon, 100 pesos. Mga kapatid, tandaan natin, when we give ourselves fully to the work of the Lord, ang ibig sabihin po yan, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. At isama natin yung panalangin, Lord, teach us to number our days. Na yung ilalagay namin dito sa mundo, maikli lang. After that, resurrection na. Salamat sa resurrection kasi meron tayong buhay na walang hanggan. Pero yung chance natin to reach out to people, yung chance natin para magpakabuti at labanan ng kasamaan dito sa mundo, naririto lang yan. And we have to give ourselves fully to the work of the Lord. Buong buo, 100%. Lahat ng time natin, lahat ng effort, lahat ng energy. Para po sa ating discussion, since God will never forget all our good works, how does this truth affect the way we live? Para naman po sa ating panalangin, Father,
Thank you for giving us hope beyond the grave. I praise you for our future resurrection. We will live forever because we are in Christ Jesus. Thank you because all works done in the name of Christ will never be forgotten. All our acts of kindness, service, and generosity will not be in vain. Thank you for giving purpose to our lives. Help us to serve you more. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Josefino. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.